ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Kapagunita ng buwan ng kababaihan ngayong Marso. Parang pinilit ko na lang po kasi kailangan na po ng pera. Hindi naman po ako mabubuhay nung walang pera. Kinakabahan kasi baka mamaya ano yung gawin nila sa akin. Pag nalaman ng magulang mo na ganito nangyari sa alam ba, ano? Google Pay. Google Pay mo na. Nagulat na lang ako, nasa mall na siya, dala niya yung gamit niya. Wala siyang gamit. Yung ibang gamit niya, lumaya sa tao. Mas may edad ka sa kanila, mas may isip ka sa kanila. Alam mo pala nandito mo, direct gamit siya. Hindi ko naman alam na para sa amin siya. Sa isang liblib na lugar sa Nagcarral, Laguna, isang KTV bar ang inireport sa rescue. Ang ilan sa kanilang mga entertainer, menor de edad. Tunghayan ang kwento ng isang 13 anyos na dalagita na nakatakas mula roon at ano ang nagtulak sa kanya para sagipin ang mga dati niyang kasamahan. Natrauma ako sa pinasukan ko kasi parang sa ganitong edad hindi naman dapat ganun yung pinapasukan kong mga trabaho. Naya po ako ng mga tropa ko. Tapos ayaw po akong isama ng recruiter, tapos pinilit po siya ng mga tropa kong isama ko. Nakilala ng mga tropa ko yung recruiter kasi ate siya ng isa sa mga tropa namin. Yung ayos po kasi natatakot ako na umuwi kasi hindi po ako nakuwi ng isang gabi po. Tapos natakot na po ako umuwi. Pagpasok po dun sa bar, may mga nakahilera pong babae. Nakaupo dun, nag-aabang po ng mga customer. Pero sila lang po yun yung mga batang nagtatrabaho doon. Yung mga matatanda na nakaupo lang sa malapit sa cashier. Yung mga kasamahan ko po doon, 21 po kami. Hindi ko po alam kung ilang taon niya, pero alam ko may mas bata pa po sa akin doon. Wala pong mga sumasayaw doon. Lang po, mga kumakanta lang. 8 po ng umaga, open menu. Tapos natatapos po 2 ng madaling araw. Malawak po siya, tapos may mga lamesa at upuan, tapos may VIP room na 4 na kwartong maliliit. Tapos may parang tindahan kung saan umu-order. Yung VIP room po, 650 po yun bago kayo pumasok. Tapos bibigyan ka po ng 2 ladies drink. Tapos automatic yun, 4 na yung bilang. Doble po sa isang bote. Ito table muna. Magtatanungan po muna sila kung papayag yung babae na ipasok sa VIP room. Papalabas po sila. Yung ilalabas po, tapos gagalawin po sila dun sa labas. Bala sila kung ano gusto nilang gawin. Stay in po ako dun. Dun po sa may kwarto. May mga bahay-bahay po dun. Table lang. Tapos umiinom po. Gabi-gabi ganun yung ginagawa ko. Paano ka sumasahin? May binibigay ko sa inyo. Yung mga tip po, tapos pag yung sa alak po, 50 pesos sa isang bote pag naubos mo. Umiinom po ko, tapos inaakbayan, inahawakan sa legs. Po, tapos inoldingans po ako.
Ano yung nararamdaman mo? Kinakabahan. Kasi baka mamaya anong gawin nila sa akin. Parang pinilit ko na lang po kasi kailangan na po ng pera. Hindi naman po ako mabubuhay nung walang pera. Kaya pinilit ko po kahit ayoko. Nakatakas ako nung nag-text po yung tropa namin na papunta na po sila mama doon. Tapos sabi po nung recruiter, ihatid niya na daw po ako dito sa Manila. Bilang isang magulang, gusto ko rin na kahit paano yung iba pa mga natirang kabataan doon na masave. Kasi bilang magulang, may mga magulang din yung mga bata na yun na nag-aalala na makita man lang nila yung mga anak nila na mabawi nila hanggat pwede pang maituwid yung landas. During operation, nakita po natin na yung nasa loob mismo ng bar, may mga tumakbo po dun sa loob.